Mega shoutout po mga kalingap. Marami pong salamat kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kuya Rab, kay Ate Edna. I-support po natin sila at i-subscribe, i-like and share. At gayon din po, Zio Roland, Tisnel Channel, Del Cabarli, and Jean Stordiban. Marami pong salamat. Tara po, panoorin po natin. Magandang araw po. Andito po ako para maghanap po ng mga karamdaman. Kahit anong klaseng karamdaman, related po doon sa mga high blood, diabetic, kidney stone, gallstone, tumor, stroke, kidney creatinine, basta related siya. Ngayon po, ano po ba yung karamdaman niyo po? Pwede niyo po ibabahagi yung karamdaman niyo? Pwede po. Ang karamdaman ko po ay yung bukol sa bibig. Dati naman po, yung bukol na ito, parang maliit lang, kumbaga ay sabi nga niya, karakamatis lang. Pero po, nang magpabunot akong ngipin, ay nabunutan po ako ng bali 7 ngipin, pero hindi naman po sabay-sabay. 4 na ngipin, tapos 3. Ay nung mabunutan po ako, may ininom naman pong gamot sa akin, niresita nung dentista, okay naman po. Ang kaso, yung pong parang bukol na sinasabi ko na karakamatis, lumaki. Nang lumaki po, yung gilagid na mga nabunutan ng ngipin, natabunan. Hanggang lumaki na pong lumaki. At na-alarma na nga po ako, nagpa-check up ako sa center kasi isa lang naman po ako mahirap. Senior citizen na po ako. Ay ang mga anak ko naman halos yun lang ang nakatutulong sa mga parapagkain. Kaya hindi naman po ako agad nakapunta ng ospital. Ay nirekomenda po ako sa Rural Health Center sa Basog. Ay nang matikapan po ako, sabi nung doktor, ay re-referral po ako para upirahin yung bukol ko at talagang na po, kumbaga ay kumalat na sa buong bibig ko. Nahihirapan na nga po akong pagkain, halos lodo na lang yung kinakain ko at hindi ko naman na po manguya yung mga halimbawa kanin, medyo matitigas. Kaya namayat na nga po ako dahil sa hindi gaanong makakain. Ngayon, mag-referral po, natakot naman ako. Nasabi ko doon sa doktor ng Rural Health Basod, baka naman po, Dok, mayroon po kayong alam pang gamot na tableta para po makatunaw. Ay, bakit tika ayaw mong magpa-opera? Ay una-una po, wala man gaanong mag-aasikaso sa akin sa hospital. Siyempre ma-admit po ako doon. Saka may nakita po ako na nagpa-opera ay imbis na tungkol sa bibig, imbis ako pong kumbaga gumaling ay halos hindi na nakapagsalita. Kaya nag-alala po ako. Ngayon, sabi naman ng doktor, okay, sige, re-resitahan kita. Kaya lang nga niya, mahal-mahal ito. Kaya nire-recommenda kita para mabili mo ito sa DSWD, makahingi ka ng tulong. Sa madaling punto po ay nakahingi ako ng tulong sa DSWD. Nabili ko po yung lahat ng resita niya na 2 pares. Yun po ay sa loob ng 15 araw. Nang mainom ko po yun,
medyo parang yung sa ano po, sa gitna ng bibig ko, yung pinakagitna, umano siya nalusaw. Ay, pero po yung mga panabi, yung sa tabi, hindi po kumbaga hindi naghumbo pa. Kaya ang nangyari po, at wala naman na po akong ma-supply na pambili ng gamot, ay ano na lang po ako ng mga herbal na gamot. Yun, ang iniinom ko, may nilalaga, may kinakatas ko para tulunga. Ay, ang nangyari ko, ay parang ano lang siya, yung umihinta lang. Hanggang ngayon po, ano na ito, siguro nag-aanim na buwan ko na po itong dinadalang bukol na ito. Ay hindi pa po nagaling. Ay pag nakain nga po ako, pag isinubo ko, nai-stop lang doon sa parang butas sa, sabi nga nung floor of the mouth, doon po sa ano na lang. Kaya nahirapan nga po ako, pati ang dila ko, medyo parang umurong, nahirapan na po akong magsalita. At isa pa po, mayroon pa akong hika, kaya pag naglakad-lakad ako ay nahihirapan po ako. Kaya ganito po ang hitsura ko na halos talaga payat na dahil na po sa hindi na ako gaanong makatake ng kahit may pagkain pong ibigay sa akin, halos hindi ko na makain. Gawa po dito sa buko ko. Kaya ang ginagawa ko na lang po, yun ang mga herbal, nag-repertoire po ako ng katulad ng turmeric, ng iba pang mga ano dyan, nasabing sampalukan, yun po ang iniinom ko na lang. Sa ganito po ay nagpapasalamat ako at ang may dumating po dito na vlogger na nagmamarasakit sa may mga sakit na baka ito na po ang hinihintay kung makatulong sa akin. Sige po, nanuwaan ko na po yung dahilan. Yung dahilan po ng pagkakasakit niyo po, gawa po ng chemical yan na pumasok doon sa loob ng katawan ninyo. Kasi kung walang chemical po na pumasok sa loob ng katawan ninyo, hindi yan lalaki. Kung walang chemical na pumasok. Gawa po ng chemical yan. Kaya lumaki na siya ng lumaki. Siguro po doon po sa mga ininom nyo na mga medicine nung nagpapabulit kayo. Yun po yun. Ang dahilan talaga. Nung simula kayo umiinom ng medicine, tumubo yun po yun. Gawa po ng chemical yan. Wala naman pong ibang dahilan kung bakit lumaki ng lumaki ang bukol. Tumaas po yung acid sa katawan ninyo. Acid po yan na tumaas. Gawa po ng mga chemical na pumasok sa loob ng katawan ninyo. Kasi yung medicine po, yung mga chemical yan. Ganito nga po, yung hika nyo po, gawa din po ng chemical yan. Kaya kayo hinihika. Chemical din po ang dahilan kung bakit ang isang tao hinihika. Dahil sa chemical po yan. Dahil yung litid na nakakunik doon sa lungs natin, inanuhan po ng chemical, kinapitan ng chemical yan. Akala mo, parang tuyo ang pakiramdam mo, tuyo siya. Kasi nga, kinapitan ng chemical. Chemical po, yung dahilan kung bakit mahika ang isang tao. Ngayon po, ang gagawin po natin dyan, ang dahilan po ng karamdaman nyo po, yung paglabas ng bukol, chemical po ang dahilan yan. Ngayon, ang gagawin po natin dyan, ang ilulunas po natin dyan, ang magpapalabas ng chemical na andyan sa loob ng katawan mo para ilabas yan, isukan ninyo. Para yung naramdaman nyo na pamamaga, unti-unting mawawala yan. Unti-unting mawawala yan. Pagka inilabas yung mga chemical na andyan sa loob ng katawan ninyo. Yan po. Yan po ang totoong dahilan po dyan. Dahilan po niyan, chemical po. Kaya iwasan niyo po, mapasukan ng chemical yan ang katawan ninyo.
Saan ba nakukuha yung chemical? Katulad po ng bitchin, ginisa mix, magic syrup, tuyo, pati suka, mantika, sitsirya, soft drinks, alak. Pati yung medicine po, may chemical yan. Lahat ng mga gawa sa factory, may mga chemical po yan. Kasi kapag hindi nilagyan ng chemical, masisira po yan. Masisira yan, malulugi po sila. Pero ang problema po sa chemical na ilagay nila, pag pumasok sa loob ng katawan, yun po ang problema talaga. Magdudulot siya ng karamdaman ng isang tao. Anong gagawin niya dun sa loob? Patitigasin ang mga litid. Kasi ang litid po, nakakunik yan sa brain, sa heart, sa lung, sa kidney, sa spleen, sa pancreas, sa urinary system. May kumukulit yan ang mga nervous system. Kaya kapag pumasok ang chemical, doon yung kakapit sa mga nervous system. Kaya apektado lahat ng buong katawan mo, pati yung mga organ mo, apektado yan. Yung bukol na lumabas sa katawan mo po, sa bibig mo, isang uri po na ang dahilan po niya ay chemical. Chemical po ang dahilan ka ganyan. Kaya ang ilulunas natin dyan, kung paano tanggalin yung chemical na dyan sa loob ng katawan ninyo. Mag-uumpisa po tayo sa lunas, kung paano palabasin yung chemical na andyan sa loob ng katawan ninyo. Magkatas po kayo ng malunggay. Malunggay po, dahon ng malunggay. Kayo po ang magpitas. Kung hindi nyo kaya, mag-utas na lang po kayo. I-estimate nyo lang po na aabot sa kalating baso. Yung katas. Ang katas po. Wala naman kayong blender, di pa po. Wala kayong blender. Dikdikan po, meron naman kayong dikdikan. Kasi may dinidikdik kayo eh. Yun po, didikdikin nyo sa dikdikan nyo yun. Yung dahon. Yung dahon po. Kailangan po malinis po ah. Malinis lahat kasi inumin nyo po yun. Kaya nyo namang lumunok. Opo. Ayan, kaya po yung tama. Kasi kailangan dyan, may pasok sa loob ng katawan mo. Tapos, pagkapitas nyo, hugasan nyo po yun. Pagkatapos yung hugas, tatanggalin nyo sa paklan yung dahon. Tapos doon nyo po ilagay din sa para makatas siya. Kayo na po mag-estimate. Kalating baso. Ngayon, ang pag-inom ng katas ng malunggay sa umaga lang po. Ang proseso po noon, di ba? Inom kayo ngayon. Ngayon, inom kayo. Sa umaga lang po inom ha. Inom kayo ngayon. Bukas, stop muna. Sa sunod naman na araw. Ganun po yun. Hanggang matanggal po yung naramdaman ninyo. Tuloy-tuloy po. Ngayon po, dahil sa hindi naman kayo napapasukan ng pagkain. Kasi, pag uminom kayo ng katas ng malunggay, susuka kayo. Ang isusuka nyo po yung chemical. Yung dahilan kung bakit may bukol kayo dito. Kaya nagkabukol kayo dito. Chemical po yun. Yun ang sanhi kung bakit may bukol kayo. Habang lumalabas sa katawan nyo. Kasi depende po yan kung susuka kayo o hindi. Kasi mayroon pong sumusuka eh. Kung hindi mo kayo suka, dudumi kayo ng dudumi niyan. Para nagkatae kayo. Pero huwag kayo matakot po. Kasi nga po inilabas yung lason para matanggal yung bukol. Unti-unting liliit yung bukol na yan. Liliit po yan. Unti-unting liliit yung bukol na yan. Kasi dahil yan sa chemical na pumasok sa loob ng katawan nyo. Inilabas ng katas ng malunggay yung chemical. Dalawa lang po yan. Kung hindi kayo susuka, dudumi kayo yan. Huwag kayong matakot bakit lumalabas na lumalabas. Chemical po yun. Para matanggal yung bukol. Pati yung sinasabi nyo na hilika kayo, mawawala po yan. Mawawala po yan. Kasama lahat yan. Lahat ng mga naramdaman sa katawan nyo, kasama yan. Kasama po yan. Yun po yung lunas. Bago nyo po ipasok sa loob ng katawan, panalangin nyo po. Ilapit nyo muna sa Panginoon Diyos na bigyan ng kapangyarihan yung katas na malunggay para maging epektibo sa karamdaman ninyo na matanggal. Tandaan nyo po, tuloy-tuloy po ang inom hanggat hindi nawawala yung bukol dyan sa bibig ninyo. Tuloy-tuloy po. Pati yung hika, tuloy-tuloy po yan. Huwag kayong matakot kung dumi kayo ng dumi na manghina. O hindi po, may katas naman yung na proteksyon. Tapos, yung kasunod nyo gagawin po, yung maglaga kayo ng dahon ng malunggay. Pinakatubig nyo naman po yun. Dahon ng malunggay po. Dahon ng malunggay. Lalagain nyo po yun. Ngayon, kung ilang baso po yung maubos nyo sa umaga, ganoon din sa tanghali, hanggang sa gabi. Pinakatubig nyo po yun. Yun ang ilagay nyo dun sa lalagyan ng pakuluan ng dahon ng malunggay. Hanggang hapon na po yun.
Kinabukasan po, Panibagong panibagong laga naman po. Basta, yung proseso po na yan, parati kayong manalangin sa Panginoon Diyos na maulian yung katawan ninyo, makapaglingkod kayo ulit. Ilan taon na po kayo? September pa naman. Ang Panginoon Diyos po, ang may kapangyarihan, ang may hawak ng katawan natin. Siya po ang desisyon kung ano magawin sa katawan ninyo. Pero yung panlapat po na yun, galing din po yun sa Kanya. Galing po yun sa Kanya. Binigay niya lang po sa akin. Bilang karunungan po, ibinahagi ko lang po sa inyo. Ayan po, may lunas na po kayo. Salamat naman. Alam niyo na po yung dahilan ng pagtubo ng bukol na yan. Chemical po yan. Chemical po yan. Ang sanay ng pagtubo ng bukol. Pagtsagaan nyo na lang po yun. Di ba mayroon naman kayong ginagawa, pero malayo po yung ginagawa ninyo na herbal eh. Malayo din sa sakit ninyo. Hindi na nagtugma. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala. Pero yung katas ng malunggay po, saka yung nilagang dahon ng malunggay, hindi naman kayo nakakain, no? Nakakapasok naman ang pagkain sa inyo? Oo po. Yung kamote. Pag Dudurugin po. Oo. Nakakain nyo. Napapasok po. Ay, ganito po. Kamote na lang po. O saging na saga. Dudurugin naman. Kaya na masurin yung kainin nyo. Opo. Kakakain. Yung kanin, hindi naman. Pag ano po, linalagyan ko ng sabaw. Pag tubong ganyan. Ay tama. Sige. Hindi ko na... Sa tanghali po, magkanin kayo. Tapos yung pinakaulam ninyo, sariwang gulay po. Laga lang po yun. Kasi bawal nga Yung yung chemical. bawal yung mantika. Kasi yung mantika ng chemical yun. Laga lang Pero din. asin po, pwede. Ang ilagay nyo po, bawang, sibuyas, sa asin. Yun po ang ilagay mo. Kasi iwas tayo sa bitchin, dili sa mix music sarap, tuyo, pati suka, mantika, chickpeas, ala. Ipanalangin nyo po na yung mga ipapasok sa loob ng katawan ninyo. Umipektibo po sa karamdaman ninyo. Kasi yan po ay galing din sa Panginoon Diyos. Siya may gawa po na. Ako na rin. Siya po may gawa na. Ako na rin ang Amerika. Basta't po, ang payo ko sa inyo, magpanata po kayo matungkol sa sakit ninyo. At saka yung inilapat ninyo po, panalangin ninyo bago nyo ilapat. Kahit yung pagkain, o anong pagkain ninyo, na bilang gamot sa karamdaman niyo po. Yan po May papel po kayo dyan, saka ballpen. Pili po ako makaahim. Oo, palinigaw ng papel, sa pad. Mamaya na lang po. Kasi magpapaalam naman. Ano po pangalan niyo, Tay? Danilo Campo. Danilo Campo. Ayan po, si Tatay Danilo po, napanood niyo naman po kung paano niya in-explain yung karamdaman niya po. Kung paano siya nag-sacrifice sa karamdaman niya. Kung saan nagsimula po yung karamdaman niya. Ayan po, napanood niyo na po. At napanood niyo na rin po kung paano ko binigyan ng diin o saan nagsimula yung bukol na tumubo po dyan sa bibig niya. Ayan po, sinabi ko naman po kung saan nagsimula. Binigyan na rin po natin ng lunas. Panoorin niyo na lang po yung video na ito para maintindihan niyo po yung mga pinag-usapan namin ni Tatay Danilo Campo. Ayan po, marami pong salamat mga kalingap. May isa naman po tayong natulungan na may karamdaman po. Sana po panoorin nyo po ito, yung hanggang dulo po, itong video po. At saka marami pong salamat kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kuya Rab, kay Ate Edna. I-subscribe po natin sila, i-share, i-like, and comment. Suportahan po natin sila. Maraming pong salamat mga kalingap at so, i-support nyo po
ako, yung channel ko, marami pa po tayo may mga karamdaman na matutulungan po sa aking pag-iikot. Tulungan niyo po ako at para marami pa ako matulungan na mga may karamdaman po. Marami pong salamat. Bye-bye po.